Kaya nga, sa kabataan, in our parlance now, no, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Patay tayo dyan. Di ka pwedeng pumalit kala Raul Manuel dyan sa Kabataan Party List. Ikaw sana yung papalit sa kanya. Konti na nga lang yung speech mo, 2 minutes na lang yan, mali-mali pa. Bakit nagagawa nila ang ganito sa loob ng kamera, mga idol? Akala ko ba, bawal yung mga gantong klaseng pangyayari? Bawal magsalita ng hindi maganda, pero yung tinawag na wicked witch si VP Sara Duterte, okay lang. Ano ba talaga ang katotohanan dito? Bawal ba o okay lang? Kasi may freedom of speech tayo. Anong ginawa nila dito, mga idol? Ito po yung nakakasukat talaga. Okay na mag-rally, mag-welga sa loob ng kamera, Speaker Martin Romualdez. Ikalat nyo po itong video na ito para malaman po lang na nahack po yung aking Facebook page. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Matibay daw po di umano ang kanilang ebidensya para daw po mapa-impeach si VP Sara Duterte. Ito po walang iba ang kampon po ni Joma. Wala po silang alam gawin kundi po guluhin ang ating bansa. Akala po nila magwawagi sila. Pero bago po natin ito simulan mga lodi, gusto ko lang po kayo paalalahanan na ang aking Facebook page po nahack na naman po. Pangalawang beses na to. Kahit anong gawin yung pagpapatigil sa akin, hindi po tayo matitinag dyan po sa mga ginagawa yung panghahak sa akin. Wala akong pakialam sa inyo. Alam ko, maibabalik ko pa rin yung page na yan sa tulong po ng ating kaibigan. Ito po muna mga idol, no? Talakayin po natin tong nangyayari sa loob po ng kamera. Pakinggan at panoorin po ninyo. Last na lang siguro, Attorney Rene. Marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? Paano nyo COA audit? Paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, Ito po. magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings. Wow, sinusubaybayan yung mga hearings. Ito ba yung bago nyong recruit? Siya ba ang tatayo ngayon dyan sa Kabataan Party List? Hindi ko po alam yung pangalan nitong babaeng ito. Dati si Lago. Tapos ito si Manuel Yotba. Tapos ito na naman po, may bago na naman po silang representante dyan po sa Kabataan. Pakinggan nyo po mga idol medyo sablay po itong babae ito at nagkamali pa po siya sa huli ng kanyang talumpati. Binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento. Malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Paano mo nasabing malakas? Mas magaling pa pala kayo sa COA kung sinasabi mong malakas ang inyong ebidensya. Paano kayo nag-imbestiga? Dahil kung nag-iimbestiga talaga kayo, dapat na imbestigahan nyo rin to nangyayari sa pera ng ating bansa at sa pondo po ng ating bayan, lalong-lalo na po sa iniiyak nyo diyang confidential fund na di hamak naman pong mas malaki po ang sa Pangulong Bongbong Marcos na confidential fund. Tuloy pa po natin to mga idol Definitely, ay binetray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Ito mga lodi yung sinasabi pa lang nila dito about sa resibo kung confidential fund, tablay na agad dyan. Yung confidential fund, merong resibo mga idol. Nakakawindang talaga mga lodi ang mga nangyayari dyan sa loob ng kamera. Lalong-lalo na po itong mga nagsusulputan sa loob ng kamera ng mga kabataan na salot ng ating bayan. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito na all of a sudden and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. Ito
Pakita muna natin uli mga idol. Baka hindi niya alam tong kay BBM mga idol Ganyan po karami o kalaki po ang pondo o ang budget about po sa confidential fund ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung saan-saan napupunta yung pera ng taong bayan, bakit si BP Sara ang pinai-impeach ninyo? Dahil ba, kapag na-impeach si BBM, si BP Sara Duterte ang uupo? Tanong lang to kaya ba inuuna nyo si BP Sara Duterte ipa-impeach para kung sakali man maging successful kayo dyan at matupad ang inyong kahilingan, isusunod nyo na ang presidente ng ating bansa at kayo na ang mamuno dito kasama dyan si Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez ba ang inyong pinuno ngayon nung nawala po si Joma? Nagtatanong lang ako kasi kung hindi naman talaga suportado ni Speaker Martin Romualdez ang nangyayari sa loob ng Kamara, bakit niya hinahayaan yung mga gantong klaseng pangyayari sa loob ng Congress? Papakita ko sa inyo mga lodi kung gaano po katalamak ang panloloko, panlilinlang ng ating mga leader ng bansang ito. Ito po, panoorin nyo pa. No, 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Paano yung 1 billion mahigit na ayuda na winaldas ng isang araw ni Speaker Martin Romualdez at ang ayuda nito ni PBBM? Asan yung mas malaki doon? 125 million in 11 days tapos yung 1 billion sa isang araw na ayuda dito sa amin sa Davao City. Yan, ba't hindi nyo pinaiimbestigahan? Di ba pagwawaldas ng pera yan? Ito pa, tuloy pa natin. Wala sa ayos tong ginagawa nitong mga kabataan party list na to. And kaya nga, sa kabataan, in our parlance now, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun po. Ito mga lodi. Mali pa siya dito. Kasi wicked witch daw po ng East. Kinorek siya nito ni Manuel. Of the South. Sorry. Ulitin ko. Okay. Sumabit. Hindi pa niya memorize yung kanyang talumpati, mga idol. Uulitin pa daw niya. Pagbigyan natin, mga idol. At gagalingan niya na sa second take. Para kang si Trillanes. Nung in-interview siya, tapos nagkamali siya ng sagot, sinabi niya, i-cut nyo na lang, take 2 na lang tayo. Ganon at ganon talaga ang nangyayari dito sa loob ng kamera, lalo na pag nagpapa-press con sila. Inuulit nila kaso mga lodi, naka-live na. Wala nang cut-cut, hindi kagaya ng Trillanes. Video muna bago live. Sumabit pa. Ulit. Okay, sige. Patay tayo dyan. Di ka pwedeng pumalit kala Raul Manuel dyan sa kabataan party list. Ikaw sana yung papalit sa kanya. Mali-mali na yung sinasabi mo. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Hindi ka pwedeng maging spokesperson ng kabataan party list yan. Konti na nga lang yung speech mo. 2 minutes na lang yan. Mali-mali pa. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Palakpakan pa yung mga syunga. Eto mga idol. Kaya ako po nasabi sa inyo na kung hindi ito binabackupan ni Speaker Martin Romualdez, bakit nagagawa nila ang ganito sa loob ng kamera, mga idol? Anong ginagawa niyo dyan, Congress? Mga kongresista? Akala ko ba bawal yung mga gantong klaseng pangyayari? Bawal magsalita ng hindi maganda. Pero tinawag na wicked witch si BP Sara Duterte, okay lang. Ano ba talaga ang katotohanan dito? Bawal ba o okay lang? Kasi may freedom of speech tayo. Anong ginawa nila dito, mga idol? Ito po yung nakakasukat talaga. Okay na mag-rally, magwelga sa loob ng kamera, Speaker Martin Romualdez? Ano na? Kamusta na? Okay pa ba tayo dyan, mga tansong talangka? Approve pa rin kay Romualdez? Approve pa rin kayong ginagawa nitong mga makabayan black na to? Okay lang sa inyo talaga mapa-impeach si BP Sara Duterte dahil masaya kayo dyan? Eto mamaya Gusto nila ipa-impeach si BP Sara Duterte.
Diyan pa sa loob ng kamera nila ginawa yan. Para sila nagrally sa loob ng kamera. Na hindi nga nila pinahintulutan magrally yung iba dyan sa Menjola. Pero allowed naman pala sa loob ng Kongreso. Bravo talaga. Ang administrasyon mo, PBBM, at ang administrasyon ni Speaker Martin Romualdez, parang si Romualdez talaga presidente ngayon eh. Baliwala, walang mando si PBBM. Na huwag niyong gawin yan. Bawal yan. Nakakasira ng bansa yan. Anak ng tinapay. Nakakasira ng imahe ang ginagawa nitong Kabataan Party List at ng Makabayan Black. Pero pinahihintulutan ni Martin Romualdez para lang mapa-MP si VP Sara Duterte. So eto, pakita ko sa inyo kung paano maging mabuti at magaling na presidente. Dahil nung time po na si Tatay Duterte ang presidente at may nagtanong about po sa impeachment kay Leni Robredo, ano pong sagot ni Tatay Duterte about dyan? Eto, pakinggan nyo mabuti ha. May nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basihan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Ang sagot ni PRRD nung time na yan ha, I won't allow. Hindi niya pahihintulutan. Yan po ang tunay na presidente. Bakit, mga idol? Pakinggan nyo mabuti. May basihan po para ma-impeach nga po siya. What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. Tama. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. Tama. It's freedom of speech. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirain bayan? Klaro ang sinabi ni Tatay Duterte nung Pangulo siya ha. Kakatapos lang daw po ng eleksyon, bakit nyo sisirain ng bayan? Yan po ang ginagawa nitong Makabayan Black. Ang impeachment kasi mga Lodi, lalo na't inelect po ng tao o ng taong bayan, yan po ay isang patunay na gusto nyong sirain ang ating bayan. Yan po ang ginagawa nitong Makabayan Black mga idol. Galing na sa bibig ni Tatay Duterte na hindi niya pahihintulutan ang plano po ng iba na pa-impeach si Leni Robredo nung panahon po nila. Dahil nga po, hindi po yan makakatulong sa ating bayan. At eto nga yung iniimahe nitong Makabayan Black, ang pagsira ng ating gobyerno. Kaya para sa mga gusto na pa-impeach si VP Sara Duterte, sige, ituloy nyo yan. Sirain nyo ang ating bayan. Pero ito lang ang itanim nyo sa inyong utak. Wag na wag kayong magsisisi kung sakali man masunod ang kagustuhan nitong Makabayan Black at isunod na nila ang inyong presidente na si PBBM. Okay? O sige, hanggang dito lang po muna mga Lodi. Huwag kayo maniniwala doon sa pinupost ng Facebook page ko ha. Ikalat nyo po itong video na ito para malaman po lang na nahack po yung aking Facebook page. Stay safe mga Lods. Protect VP Sara Duterte and mga Duterte pa rin.